Welcome sa ating online discipleship class. Ako si Pastor Wesley Resnit, pastor ng International Bible Church South, and our prayer is that you will grow in your faith in Jesus Christ and you will know more about Him. So, through these courses, ang prayer namin ay talagang tumibay kayo bilang isang Kristiyano. So, I challenge you, tapusin ninyo ang bawat klase, panoorin nyo na mabuti ang bawat videos, at seryosohin nyo ito. Sige, simulan natin ngayon. Ano bang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano? Maraming mga paniniwala na mali tungkol dito. Actually, the word Christian came from the Greek word Christianos, Christ, which is Christos, which is Jesus Christ, and Nianos, ibig sabihin po niyan is a follower of or belonging to, which means someone who belongs or who follows Christ. Ang isang Kristiyano ay isang tao na nabibilang kay Kristo at sumusunod kay Kristo. Naniniwala ang marami sa atin na kung hindi ka Buddhist, kung hindi ka Muslim, ikaw ay Kristiyano. Pero hindi ito ang sinasabi ng salita ng Panginoon. At sa oras nito, yan ang ating tatalakayin. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano? Tignan muna natin yung mga paniniwala na ito. Number one, ang sabi ng iba, ang lahat daw ng tao ay anak ng Diyos. Kaya masasabing ang lahat ay Kristiyano. True or false? Ang kasagutan dyan, false. Bakit, Pastor? Kasi ang sabi ng Bible, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. John 8:44. Si Jesus mismo ang nagsalita sa mga Pharisees, sa mga religious leaders. Ang sabi niya, ang dyablo ang inyong ama. At ang gusto niyang gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya, hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman. So dito makikita natin na si Jesus, He mentions na hindi lahat ng tao ay anak ng Panginoon. Pangalawa, the Bible says, hindi lahat ng tao ay maliligtas. Matthew chapter 7 verse 21. Isa sa mga pinaka-nakakalungkot na verse sa Bible. The Bible says, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Kung hindi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama. Pangatlong dahilan kung bakit hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos, dahil the Bible says, mas maraming tutungo sa impyerno kaysa sa langit. Alam mo ba yun? Sabi ng Matthew chapter 7 verse 13 to 14, pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwag ang pintuan at malapat ang daang papunta sa kapahamakan. So dito makikita natin ang sinasabi ng salita ng Panginoon na ang daan patungo sa Panginoon ay hindi madali. Pero maraming taong mapapahamak sapagkat malawak ang daan patungo sa kapahamakan. Pang-apat na dahilan kung bakit hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos, dahil ang sabi ng Bible, marami na tao ang nag-aakala na sila ay ligtas, pero hindi pala. Matthew chapter 7 verse 23. Sa araw ng paghukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa inyong pangalan ay nangaral kami? Nagpalayas kami ng mga demonyo at gumawa ng mga himala. Ngunit sasabihin ko sa kanila, ang sabi ni Jesus, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasama. Panglimang dahilan kung bakit hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Kasi kung ang lahat ng tao ay anak na ng Diyos at kung ang lahat ng tao ay ligtas na, hindi na sana namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo. But the Bible says in Ephesians chapter 1 verse 7, tinubos tayo ni Kristo sa pamagitan ng kanyang dugo. Pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahan. So kung sasagutin natin yung paniniwala na ang lahat ba ng tao, Pastor, ay anak ng Diyos, hindi yan totoo. Ang pangalawang belief ng mga tao dito sa mundo ay tinatawag natin ang tao ay naliligtas o nagiging Kristiyano sa pamamagitan ng binyag o bautismo. Yung baby pa lang, binibinyagan na, welcome to the Christian world, o di kaya sinasabi ng iba, kailangan mo magpabaptize para malinis ang mga kasalanan mo. Pero hindi naiisip ng ibang tao na yung tubig na pinaglulubluban mo, madumi din yun. Ano ang nakakapaglinis sa kasalanan ng tao? Ang nakakapaglinis sa kasalanan ng tao ay ang dugo ni Kristo.
Nung siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay, yun ay kanyang pinatunayan. Tinubos niya tayo, Ephesians 1:7. Sa Bible, merong tao na ang pangalan ay si Simon in Acts chapter 8 verse 13 to 22. Nabaptize siya, pero hindi siya ligtas. Tapos, meron din sa Bible, hindi siya nabautismuhan, yung magnanakaw sa krus, nakatabi ni Kristo, hindi siya nabautismuhan. Pero niligtas siya ng Panginoon at dinala sa kanyang paraiso. So yung paniniwala na sinasabi nila na ang bautismo o binyan ay nakapagliligtas, false din yan. Ang pangatlong paniniwala ng iba ay tinatawag natin ang pagiging member ng isang religion o ng isang church ay nakapagliligtas. True or false? The Bible says that is false. Unang-una sa lahat, there is no such thing as a perfect church. Because each member of that church is imperfect. Walang sino mang relihiyon at walang sino mang simbahan ang makapagliligtas. Si Judas nga mismo kasama na sa grupo ni Kristo pero hindi siya naligtas. John chapter 16 verse 17 to 71. Nakakalungkot yun, no? So yung paniniwala na sinasabi natin, the church can save you? No, it can't. But church can help you na matagpuan yung daan patungo sa Panginoon. And church can help you na mas lumago pa sa pananampalataya mo kay Christ. Kaya kailangan mo din na magpunta sa simbahan. At yung panglima, yung paniniwala natin na ang pagiging prayerful at ang pagiging religious ay nakapagliligtas. Ang pagiging deboto ay nakapagliligtas. The truth of the Word of God says, hindi din. Bakit, Pastor? In Acts chapter 10, merong isang character doon, ang pangalan niya si Cornelius. When the Bible described Cornelius, full of good works itong tao na to. At itong tao na to ay talaga makikita mo na very religious. Pero in Acts chapter 10, kung babasahin mo yung story niya, siniran siya ng mabuting balita ni Apostle Peter. At pinakita ni Apostle Peter sa kanya na kailangan niyang sumampalataya sa Panginoong Hesus. Bagamat siya ay madasalin na, bagamat siya ay religious, kailangan niyang tanggapin si Kristo sa kanyang puso. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Ang sabi ng salita ng Panginoon, "For by grace you have been saved through faith, and not of your own works, lest any man should boast." Dahil lang sa biyaya ni Jesus, kaya naliligtas ang isang tao the moment that he put his faith on Jesus Christ. Alam niyo, sabi ng John chapter 14 verse 6, Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through Him. Not religion, not good works, not baptism. It's all by God's grace when you put your faith in Him. So ang tanong, Pastor, ano ba ang tamang paraan para ako ay maging Kristiyano? Para ako ay mapabilang kay Kristo? At para ako ay maging anak ng Panginoon? Para ako ay maligtas mula sa aking mga kasalanan? Ano ba ang tamang paraan, Pastor? Ito ang tamang paraan. Number 1, aminin mo na ikaw ay makasalanan. Romans chapter 3 verse 10, walang matuwid, wala kahit isa. Romans chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Jeremiah chapter 17 verse 8, sinong makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Walang lunas. Walang lunas sa kanyang kasalanan. Buti na lang, nandyan ang Panginoong Hesus. Aminin mo na ikaw ay makasalanan, madumi, at hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Yan ang una. Pangalawa, pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan at ihingi mo ito ng tawad sa Panginoon. 1 John chapter 1 verse 9, sapagkat kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Kayang baguhin, kayang linisin
at patawarin ng Diyos ang iyong kasalanan. So aminin mo na hindi mo kaya iligtas ang sarili mo. Pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan, talikuran mo ito at humarap ka sa Panginoon. At pangatlo, tanggapin mo si Kristo sa iyong puso bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay. Sumampalataya ka, anyayahan mo siya sa iyong puso. Manalangin ka sa Kanya ng merong kalakip na pananampalataya. Aminin mo ang iyong pagkarumi, aminin mo ang iyong kasalanan at papasukin mo siya sa iyong puso at sabihin mo sa Kanya, Panginoong Hesus, tinatanggap kita sa aking puso bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Sabi ng Apocalypse or Revelations chapter 3 verse 20, tignan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung giring-gingino man ang aking tinig at bubuksan ng pinto, papasok ako at kakain akong kasama niya. John chapter 1 verse 12. Ito ang sabi ng Bible, napakagandang pangako ng Panginoon. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Magiging anak ka lang ng Diyos. Mapapabilang ka lang kay Kristo. Magiging Christian ka lang the moment na ikaw ay nagsisi sa iyong mga kasalanan at tinanggap mo si Jesus ng buong puso. Kaya ngayong oras na ito, kung hindi mo pa sigurado na ikaw ay tunay na Kristiyano, aanyayahan kita na manalangin ng isang panalangin. Sa panalangin na ito, sabihin mo sa Kanya yung iyong mga kasalanan, ang pagiging makasalanan. Humingi ka ng tawad at sabihin mo sa Kanyang mga katagang Panginoon, tinatanggap kita sa aking puso at pinapapasok kita, O Jesus, bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Ladies and gentlemen, ang pagiging Kristiyano ay hindi dahil Kristiyano mga magulang mo, hindi dahil nasa isang Kristiyanong simbahan ka, hindi dahil sa mabuting gawa mo, hindi dahil kahit anong bagay na na-accomplish mo sa buhay, kundi nagiging Kristiyano lamang ang isang tao kapag tinanggap niya si Kristo sa kanyang puso. Ito ang ating lesson 1 sa ating membership class. Ano ang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano? Kita-kits tayo sa ating lesson 2.